Once again, my name is Anthony Gatchalian. Una sa lahat, magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na sa mga first timer. Sino po dito yung first time ngayon lang po nakapunta po dito? Sige po, first time po. First time lang, ngayon lang po. Okay, pwede po ba natin welcome yung mga first timer ho natin? Yan. Yan. Alam niyo po, kaya ho namin kayo wini-welcome at kaya ho namin kayo pinapalakpakan dahil naniniwala ho kami kayo na po ang next millionaire ng AIM Global. Yan. So, dapat po, napipil nyo yan. Dapat po talaga pinaniniwalaan nyo yan. At least may mga tao pong nagsasabi sa inyo na dito talagang may pag-asa ka para yumaman. Kaya nga po dito, batayan ho namin laging good morning. Kasi nga dito, good morning as always, laging may pag-asa. And then naniniwala po ako, sabi daw nila, hanggat may buhay, may pag-asa. Sige, ganito po, ang trabaho ko naman ipakita ho sa inyo kung gano'ng kagandang opportunity ito. So, gusto ko ipakita ho sa inyo kung paano ho kayo kikita sa ginagawa ho namin. And then, unahan ko na ho kayo. Itong opportunity ito, para talaga sa mga taong gustong yumaman, gusto talagang umasenso, gusto talagang magbago ang buhay. Sino po dito gustong kumita ng pera? Taas ang kamay. Yes! Sige po, palakpakan nyo po sarili nyo. Yan. Sige, ganito po. Hindi ko na po papatagalan, bibilisan ko na lang para hindi naman po kayo masyadong gabihin, umagahin lang ho kayo. Okay lang po ba yun? O, yan. O. Sige po. So, kanina po, pinag-usapan kanina yung product. Tama po ba? So, ngayon, ang trabaho ko naman, ipakita ho sa inyo kung gano'n naman po ka-potential yung negosyo. Kung paano naman ho kayo kikita o paano ho kayo makikinabang. Pero kung naniniwala, kanina pinakita ho sa inyo, naniniwala po ako, sabi daw nila, magiging maganda lang ang business mo pag maganda ang product mo. Pag maganda ang product mo, maganda ang business mo. So, kanina pinakita sa inyo kung gaano kaganda yung product ho natin. So, ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung gaano naman kaganda yung kitaan. Okay po ba yun? Yan. So, yun nga lang, pag business ang pinag-uusapan, hindi po lahat ng tao business-oriented. Agree? Karamihan ng tao, pag inaalok mo ng business, ang daming perspective po yan. Pag inaalok mo ng business, ang daming nasa isip po yan. Hindi kagad nakakapag-decide ng tao pag aalok mo ng business. Totoo po ba? And karamihan kasi ng tao, hindi po business-oriented, karamihan po ay career-oriented. So, iba po yung mindsetting po. Kaya, sabihin na natin maganda yung product, bibili ka ng product, nagustuhan mo yung product, pero yung totoo, paglabas mo dito, maaaring hindi ka decided na gawin yung negosyo. Kasi nga, hindi po business-oriented ang tao. Pero para makapag-decision ho kayo, gusto ko ipakita ho sa inyo kung gaano ba ka-potential tong negosyong ito, tutulungan ko po kayo. Alam niyo po, mas maganda na yung may pinanghawakan ka kaysa namang wala. Malay mo, pagdating ng panahon, nagplano ka mag-business, at least mas maganda nang handa ka kaysa namang hindi handa. Tama po ba? Mas maganda na may magnegosyo kang may alam ka kaysa namang wala. Eh, ang totoo, marami pong pumapasok sa negosyo, walang alam. Dahil ang totoo, wala naman nagtuturo sa kanila. And good news po, kung sakasakaling mag-decide kang pumasok sa business, mas maganda yung prepare kaysa naman hindi. Kasi bakit? Ang laki ng perang itatapon mo pag hindi ka prepare. Agree? So ngayon, para mas maganda ang usapan ho natin, para makarelate kayo dun sa pag-uusapan ho natin, ang maganda dito sa product ho natin, ang involved ito. Ngayon kung tatanungin ko po kayo, ito pa pinag-usapan kanina. Ngayon kung tatanungin ko po kayo, magandang bang business ang health? Kung iisipin nyo, parang ang daling isipin, pero ang totoo, at the back of your mind, hindi ka sigurado kung potential ba talagang negosyong ito. Kung maganda ba talagang negosyong health. Parang medyo madaling sagutin, pero sa likod ng isip mo, hindi ka sigurado kung talagang magandang negosyo ang health. Okay, para mas maganda ang usapan, pag health ang pinag-uusapan, dalawa lang po ang involved. Tao saka hayop. Tanong, meron pa bang ibang involved? Meron po ba ditong alien? Wala naman. So, pag health ang pinag-uusapan, dalawa lang involved. Ulitin ko, tao saka hayop. So, since tao po kayo lahat dito, pag-usapan natin tao, okay lang po ba yun? Buti naman. Okay. Tingnan ho natin kung tatanungin ko po kayo, importante po ba sa tao ang health? Yes. O sobrang importante? Alam niyo kung bakit ko tinanong? Simple, pag tinanggal ko ang tao, may health? Wala. O pag tinanggal ko health, may tao? Wala. Ulitin kong tanong, importante po ba sa tao ang health? Yes. O sobrang importante? Sobrang importante. O pansinin niyo po ito kung sobrang importante sa tao ang health, anong ibig sabihin po niyan? Nagiging importante na rin sa tao ang business mo dahil ang business mo eto. Kaya tanong ko kayo kanina kung maganda ba talagang negosyo ang health, kung potential ba to. Alam niyo kung bakit? Maraming negosyo po sa buong mundo na hindi po importante sa tao, pero tumatakbo. Gusto mo patunayan ko? Nakakita na po ba kayo ng Tamtax? Nakarinig na ng Tamtax? Nakagamit na ng Tamtax? Ang Tamtax po ba nininegosyo?
Kung ang tamtax nininegosyo, importante po ba sa tao ang tamtax? Yes. Importante sa tao ang tamtax? Ito tanong, kaya mo bang mabuhay na walang tamtax? O, ulitin kong tanong, importante ba sa'yo ang tamtax? Kaya mo nga mabuhay eh. So, ibig sabihin, hindi ganun ka-importante sa'yo yung tamtax dahil kaya mo mabuhay kahit walang tamtax. O, pansinin mo to, kung yung tamtax na hindi importante sa tao, pero yung may-ari ng tamtax o pagawa ng tamtax ay sobrang yaman, tumatakbo kahit hindi importante, di mas lalo yung business mo na importante sa tao. Ako niya idea? Kaya po bang mabuhay ng tao na walang health? Kaya po bang mabuhay ng tao na walang tamtax? Siguradong tatakbo business mo. Dahil hindi po kaya mabuhay ng tao na walang o para mas maganda usapan, pag tao ang pinag-uusapan, naniniwala po ba kayo may katawan yan? Buti naman naniniwala ho kayo. Ngayon, kung tatanungin ko po kayo ulit, importante po ba sa tao ang katawan? O sobrang importante? Alam niyo kung bakit ko tinanong ulit yan? Simple, pag tinanggal ko ang katawan, may tao. O pag tinanggal ko ang tao, may katawan. Ulitin kong tanong, importante o sobrang importante? O kung sobrang importante sa tao ang katawan, what if mapabayaan ng tao ang katawan? So anong nangyayari? Gusto niyo nang patayin? Kayo po ba gigilin pumatay? Huwag niyo muna po patayin. Mas maganda siguro ho, hayaan niyo muna po magkasakit. Totoo hindi? Kasi yun naman ang gusto ng tao eh. Pag napapabayaan ng katawan, nagkakasakit. Totoo hindi? Saka lang naman nagpapagamot ang tao pag? Oh. So ito yung totoo. Pag nagkakasakit ang tao, anong ginagawa? Nagpapagamot. Pag nagpapagamot, nagpapacheck up. Pag nagpapagamot, anong binibili? Ang gamot. Gastos hindi. Mahal o mura? Kahit generic pa yan, mahal po yan. Kahit less 25% ka pa. So, ibig sabihin, pag hindi mo ginastosan ang gamot, anong mangyari sa sakit? Lalala. Pag lumala ang sakit, anong mangyari sa katawan? Mamamatay na talaga? So, ibig sabihin talaga, gusto niya na talagang patayin. Huwag ho kayong magalala, papatayin ko rin yan. Huwag ho kayong magalala. Hayaan nyo man na pong lumala. Ibig sabihin, hayaan nyo mo nang lumala. Kasi ito yung totoo eh. Ang tao po nagpapacheck up lang pag malala na ang sakit. Alam niyo po ang tao, hindi naman po natatakot. Alam niyo po ang tao kung bakit natatakot? Ito po yan eh. Hindi dahil dun sa sakit. Hindi siya natatakot na malaman ang sakit niya. Alam mo kung siya natatakot? Bakit ayaw magpa-check up ang tao? Dahil po dito. Dahil ayaw pong gumastos kasi yung totoo. Alam niya ng masakit, pero bakit niya tinitiis? Kasi nasa isip niya ay gastos, pero hindi nila alam mas magastos pag lumala yung